Yes, hello mga kamax, no? Magandang tanghali po sa ating lahat. So as of now, I'll be answering questions, comment po sa dito, no? Sabi ni sir is, hello po, bakit hindi nag-message sa akin yung login at password ko po sa taxi driver application? Okay, so thank you for asking sir, and I'm more than happy to answer this question po because may mga na-receive din po tayong same questions coming from different riders sa different cities din po. So ganito mga kamax, napakahalaga po if memorize po natin yung ating mga login number. Kasi aabot man po yung panahon na makalimutan natin yung mga password natin, marirecover at marirecover po natin yan without visiting the office. As long as, number one, if hindi po kayo nagpalit ng number. Ibig sabihin, yung active na number nyo po ngayon is the same number po na naka-register sa taxi driver or sa Maxim natin. Ano po bang gawin? Mag-download lang po tayo ng taxi driver application if we are a rider because that is our application. Sign up lang po natin yung login number. If nakalimutan natin yung password natin mga sir, or kung ilagay natin active yung password ninyo pero biglang nag-invalid password, ang gawin po natin is click lang po natin yung forget password. Sa same application po, yung sa login password doon sa baba, merong forget password. Sa forget password kasi, we have the right or we have the power to access or to request i-password. Ang gawin lang po natin is i-click natin yung forget password, then there are two options. You can choose either you will be letting them to send you a text message, so pindutin natin yung SMS. Pero if you want i-call, pindutin yung call. Pero which one of those na i-recommend ko? Mas maganda if mag-request po kayo ng text message. Kasi if call po, may mga drivers po na hindi po prefer sa mga accent, halimbawa number 1, number 2, number 3, yung mga ganun ba. So slang. At the same time, 6-digit number yun, may tendency na makalimutan natin or hindi natin makuha perfectly. So ang mangyayari, magiging invalid password siya. So the best thing that I can suggest para sa atin po, hindi tayo mahihirapan, is pagkatapos pong i-click yung forget password, is SMS lang po siya. Send messages. Send message. So, input lang po natin yung phone number natin, kung ano yung phone number natin na nakaregister sa Maxim app. The challenge now is, just in case, yung number nyo po na active ngayon is hindi po yung number na nakaregister sa Maxim app, of course, hindi nyo po marirecover yung password natin ninyo. So again, we can only request if magmamatch po sa system na ini-input nyo na number is the same number na nasa system namin. Kasi pag wala po kayong matatanggap na text message kasi hindi po ma-acknowledge ni system. Tip, para hindi mahirapan, dapat kung ano yung active mo na number, dapat yun din po yung active na number na nakaregister sa Maxim app. If nagpalit ng number, inform the office or you can change it in your end para to make sure na just in case magka-problema, you don't need to visit the office. But if na yun na po, nangyari na po na hindi na po active yung number na register sa Maxim app, then visit the office so you will be able we will be able to send you your new password manually. Kailangan po namin i-change manually yung number nyo sa system para mapadalhan po kayo, because we don't have any access po sa inyong mga password, only your account number. Kasi automatic lang po talaga system generated na i-send po directly sa inyong account. May mga issues lang po tayo na sometimes may mga networks na nababan po sa atin. So kaya minsan hindi po tayo masinda ng password or login number natin. But just to inform you, there are a lot of offices po sa Philippines na open po Monday to Sunday. So para mapa-urgent yung mga concern natin, so I recommend you to visit Maxim office nearest you para ma-assess po kayo right away. So that's all and that's it. Ang sa Bisaya pa, ayaw kalimot pag-ampo, kaya ang pag-ampo walay bayad, pero naida ko ang sukli. God bless everyone and love you all.